Hindi ko sinasabing tapos na, pero huwag natin pangunahan yung panahon. Kung merong nagmamahal sa'yo, ingatan mo yung feelings. Hi all, life, another video, another share guys, another POV. So ngayon magbibigay tayo ng point of view, maiba lang. At itong usapin na to ay talaga namang ito yung top trending topic, lalong-lalo na sa Facebook, and dito actually din sa YouTube or sa TikTok. Ang hiwalayang Cherry White, Pacboy, at syempre yung bagong-bago niya ngayon, fresh na fresh, si Boy Tapang. So, halo-halo actually yung mga opinion ng mga tao sa social media ngayon sa tatlong ito. Pero, ito yung sa akin at ito yung interpretation or conclusion ko sa mga naging pahayag nila kahapon sa kanilang pag-uusap na para klaruhin ang mga bagay-bagay, para magiging maayos na at may pakita sa mga fans na they have a beautiful exit. Beautiful exit nga ba? Anyways, so base sa pagkakaintindi ko sa sinabi nila kahapon between Cherry White and Boy Tapang, tipong mahal nila yung isa't isa, pero hindi enough siguro para magiging sila. And parang hindi talaga naging sila. Yung samahan nila siguro is for the content lang. Gamitan lang habang nung mga panahon na yun ay talagang pinapantasya sila ng mga tao na merong ganyang klaseng pagmamahal na si Pacboy ay nakahanap ng isang Cherry White, maganda at mahal na mahal si Pacboy, pero it was just a prank. A sort of hindi prank kasi talagang mahal naman siya ni Cherry White bilang kapamilya or bilang kaibigan. That's hurt, 'di ba? 'Yun ang masakit na katotohanan na para sa akin, actually hindi naman ako na masyadong na-hook sa love team ni sa samang Cherry White and Pacboy kasi unang-una ay hindi nga ako naniniwala na for real talaga sila, no? Although nagsasama sila sa isang bubong, nagsasama sila sa isang bahay, vlog dito, vlog dyan, pero hindi ako na-convince sa pinapakita nilang pagmamahal ko, no? And yes, indeed, it's for the content lang. Naggagamitan lang talaga sila. Kumita si Cherry White, kumita din si Pacboy. So now, ako naman para sa akin ay sa totoo lang, mas mabuti na lang yung si Lord na siguro ang gumawa ng paraan para matigil na yung samahang Cherry White and Pacboy kasi feeling ko ang toxic. Yung tipong sweet lang sila sa video, wala na daw kilig, hindi na masaya, tapos yung mga fans ay sige, wow, love na love nila yung isa't isa, yung pinapantasya sila, yung pagmamahalan nila, pero pagkatapos ng video ay wala na. So para sa akin, mas mabuti na rin yung natuldukan yung Cherry White and Pacboy na storya na love team kasi para makamove na rin si Pacboy, para magkaroon siya ng bagong buhay sa 2024 at mahanap niya uli yung sarili niya at makahanap pa siya ng babae na talagang magbibigay sa kanya ng totoong pagmamahal na tanggap siya at mahal na mahal siya ng pure, yung totoo, yung real na real, di ba? Hindi just for content or for fame or kung ano pa man, pero talagang yung genuine love, yung genuinely, yung genuine yung samahan nila, ganun. Para makahanap si Pacboy at mabuulit niya yung sarili niya, no? Kasi kapag patuloy din yung samahan nila ni Cherry White na gano'n na nga, for the content lang, siguro pakiramdam ko si Pacboy ay talagang nahulog kay Cherry White, napamahal talaga si Pacboy kay Cherry White, pero si Cherry White siguro is wala. Si Cherry White siguro is clearly for the content lang talaga ang person, ano. And then siguro naniniwala din naman ako na bago tuloy-tuloy yung mga videos nila, yan nag-uusap sila kung anong setup nila, kung anong magiging buhay nila, gano'n, siguro. And because of that time na talagang pinapantasya sila ng mga tao,
sinusundan sila ng mga tao, sikat na sikat, at talagang trending sila ng mga panahon na yun. Talagang they grab the chance, no? And hanggang sa dumating din yung panahon na naging malamya ang Cherry White and Pacboy na tambalan, parang wala na rin masyadong pakialam yung mga tao, ganun. Though marami pa din mga talagang nakasubaybay sa kanila, pero yung mismong samahan nila Cherry White and Pacboy ang nagkandalitsi-litsi na hindi na nila ma-handle ng maayos. Lalong-lalo na kuno si Cherry or si Pacboy ay nagiging pasaway, punta dito, punta dyan, or yung anong tawag nun? Naglalakwat siya, or tawag nun? Yung pumupunta sa isang lugar at hindi basta-basta umuwi, aabot ng mga ilang araw doon, ganyan, nakaka-stress daw si Pacboy. Siguro ang pakiramdam ko naman, kaya siguro ginagawa ni Pacboy yun, gawa ng siguro, ang hirap naman kasi mag-stay sa isang lugar na akala ng mga tao ay mahal yung isa't isa, pero wala, lalong-lalo na yung sarili mo. Alam mo sa sarili mo na hulog ka na, patay ka na, andyan ka na. Pero alam mo din na hindi pwede. So ano bang dapat gawin? So it's God's gift na siguro, no? It's a blessings in disguise na siguro talaga na it's time to end the Pac-White na tangbalan dahil it's just a prank. Hindi talaga totoong nagmamahalan sila, hindi totoong may romantic relationship sila, at hindi sila tunay nagmamahalan. Siguro one-sided love, ika nga. But anyways, ang gusto ko lang is si Pacboy naman ay naniniwala ako na hindi naman siya pababayaan ng Team Bugok, at talagang yung Team Bugok all out support pa din yan si Pacboy hanggang sa makabangon siya, hanggang sa mabuo ulit niya yung sarili niya, 'di ba? Hanggang sa magiging hanggang sa magaling siya, hanggang sa magiging buo siya ulit, at alam mo yun, magiging masaya siya ulit at makahanap ulit ng taong pwedeng mahalin at mamahalin siya. Ay, nako. So, i-play natin yun, guys. Siyempre ba, iiyak kasi pagkatapos yung gusto niya. Pagkatapos namin mag-usap, okay lang. Pagkatapos namin mag-usap, mag-explain, nag-usap pa kami. Parang Actually, sa usaping ito, or sa naging usapan na to, si Pacboy parang, pakiramdam mo kay Pacboy, the way siya magsalta, yung parang gustong-gusto niyang umiyak, yung parang gustong-gusto niyang sumigaw, na gustong-gusto niyang ilabas yung mga hinanakit niya, pero instead of talagang inako na niya lahat ng mga kasalanan ko lahat, si Cherry White ay okay, ganyan. And, ayun, sabi nga niya, di ba, kung marunong kang magmahal, dapat marunong kang magpalaya. At ibinibigay niya yung kalayaan na yun ni Cherry White. At yung kalayaan na yun, para maging masaya si Cherry White kung sino man yung pinili niya ngayon. At yung pinili na nga niya ay si Chatang. And, sa totoo lang, mas kinilig ako, mas nagbibigay sa akin ng it's convincing para sa akin yung tambalang Cherry White and Tapang Do. Medyo ina-obserbahan ko pa din yung mga action nila kasi alam naman natin yung history nila, di ba, na talagang sa mga content creators kapag pumatok sila sa social media ay talagang sasakyan nila yon at magpapanggap na sila, tapos pagkatapos ilang buwan or isang taon or ayun, alam mo yun, bigla namang it's a prank. Ganon. Pero whatever, kung ano mang nasa likod ng samahan ni Cherry White at ni Tapang, magaan sa loob ko. And it's okay, kasi sinabi nga ni Cherry White, masaya siya, matagal na yung kasayahan na yun na parang yung parang longing siya for real happiness, at nahanap niya kay Tapang yun. At sino ba naman tayo para hadlangan yun, di ba? And kung nagpapatawad nga ang Team Bugok or lalong-lalo na si Pacboy, ay sige, support natin sila kung saan masaya si Cherry White. At naniniwala din naman ako na si Pacboy ay magiging maayos din siya, di ba? So, kumbaga parang kalayaan na rin itong nangyari, kalayaan na rin ni Pacboy na para makahanap siya ng totoong taong nagmamahal sa kanya. Kasi parang ang feeling ko yung pagmamahal na maibigay ni Cherry White sa kanya is yung pagmamahal sa family or as a friend or as a best of friends, gano'n, best
ay mahal daw. Parang mahal nila yung isa't isa pero hindi enough na maging sila. Ano daw? Well, wala nang kilig kasi mahina ng views. Pero maging masaya na lang tayo sa landas na pinili nila ngayon. Ako masaya ako for Cherry White and Tapang. Nakaka-good vibe sila. Wag lang masyadong laplapan kasi kapag laging laplapan parang ano din eh. Maganda yung magbibigay sila ng entertainment sa atin na less laplapan. Mas may enjoy ko yung ganong klaseng vlogs nila. And kaya Pacboy naman ay for sure ay magiging okay din siya. At marami siyang mga kaibigan, totoong mga kaibigan, totoong nagmamalasakit sa kanya na for sure itong mga panahon na to na kailangan niya niyang makausap, totoong kaibigan talaga. Ay marami yan. Lalong-lalo na ang Tibugo kaya hindi siya pababayaan. Oh, so tapos na. Natapos din ang gamitan sa isa't isa. Ayun naman talaga, nagagamitan na talaga siya. And that is what social media do or what sa mga content creators dyan. Talagang ginagrab nila yung chances kapag yun na nga, biglang pumatok yung tambalang Pacboy and Cherry White dati. So, ini-enjoy lang nila yung pagkakataon na yun hanggang sa hindi na kaya ng puso. Ultimo puso nila na yung gumibap at sumuko na enough. Hindi na tayo masaya. Hindi na kailangan natin pilitin yung mga sarili natin to be with us or to be together, na magkasama kayo for the vlog, pero hindi kayo masaya for the content. Hanggang nakahanap si Cherry White ng pagmamahal kay Boy Tapang ay sana all. Wala naman bumaba eh. Na parang, ano yung ba? Marami ba daw? Masakit sa first May masakit pa rin, pero yun. Siyempre, ayoko naman na. Feeling ko talaga, ang nasasaktan talaga ng sobra-sobra dito is si Pacboy, syempre. And I feel him, or ramdam ko yung sakit na meron siya din. Na talagang, ay ganun talaga. Siguro, it's a blessing in disguise na siguro kay Asian Pacboy na talagang kailangan na niya pagkawalan si Cherry White. Kasi ando na yung mahal na yung tao, pero hindi naman siya kayang mahalin ng pabalik ng katulad ng pagmamahal na ibinibigay niya. So, magiging useless at magiging miserable lang talaga yung buhay niya kung ganun, di ba? So, freedom is the key para mapalaya nila yung isa't isa at makahanap ng totoong pagmamahal, makahanap ng totoong taong tatanggapin si Pacboy, ganun. Na parang may masasaktan na naman ako. Ayoko na. Tama na. Siyempre, iingatan, kung ano yung binigay din sa akin, iingatan ko yung feelings. Diba? Ganyan yung sinasabi ko sa'yo. Kung merong nagmamahal sa'yo, ingatan mo yung feelings. Diba? Ingatan yung feelings, ingatan yung samahan. Pero sa pakinamdam ko talaga, this is my honest interpretation. Talagang nahulog si Pacboy. Talagang napamahal si Pacboy. Sino pang hindi, di ba? Kagandang ni Cherry White. Pero talagang useless yung pagmamahal niya na yun eh. Kasi wala nga eh, di ba? For sure na nagiging honest naman o nagiging prangka naman si Cherry White in the first place kung anong setup nila. Oo, mahal ni Cherry White si Pacboy bilang kapamilya, bilang kaibigan, bilang mahal ni baby girl nung anak ni Cherry White si Pacboy. Pero yung pagmamahal na hinahanap talaga ng puso ni Pacboy ay siyang tunay na talagang siguro hindi maibibigay ni Cherry White yun fully. Ganon. Saktan, tapos paulit-ulit mo pang gagawin. Huwag, masakit. Ayun nga, syempre gusto ko humingi ng sorry kasi kundi naman dahil sa mga pagkukulang ko wala ka naman talaga yan sa point na yan at nahihirapan ka. Pero, yan yan eh. So, yung... Ang maganda sa nagiging usapan na to is yung paglaya, yung malaya sila sa isa't isa, yung nagkapatawaran, nagkahingian ng sorry. Though kay Pacboy, hindi mo talaga maalis na mawala agad yung sakit sa puso niya, mawala agad yung sakit na nararamdaman niya. It takes time actually. It takes time kay Cherry White ay wala na yan.
happy na siya di ba? Siguro andun yung pagiging worry niya because Pacboy is not good. Sad boy pa din. Pero hindi na masyadong iniisip yung Cherry White yan. For formality na lang siguro itong mga pag-uusap na to para makita sa mga bashers, ng mga tao, sa mga supporters nila na okay naman sila. They have a yung closure, ika. Pero kung makikita at matitingnan mo si Pacboy, andun yung talaga. Sobrang nasasaktan siya. No? And nahihirapan siyang i-cope up, nahihirapan siyang tanggapin yung katotohanan. Pero this is it, di ba? Sabi nga niya, di ba? Kung marunong kang magmahal, ay dapat marunong kang magpatawad or magpalaya at maging masaya sa kasiyahan ng taong mahal mo. Uy! Ay! Ang hirap ng ganong sit up pero that's the reality in life, Pacboy. So nakakabilib lang si Pacboy sa part na to na instead na magalit siya, mas nagigibabaw sa kanya yung pagmamahal at respeto ng samahan nilang dalawa kasi kahit na anumang nangyari may pinagsamahan sila at yun yung nagigibabaw kay Pacboy na instead na magalit siya ay mas kinausap niya si Cherry White ng maayos, kinaklaro niya ang mga bagay-bagay, yung lahat ng mga issues, inaako niya yung kasalanan niya. Ay, ang bigat lang sa pakiramdam, no? Kapag karamdamin mo talaga yung sitwasyon ni Pacboy, napakahirap, parang ang bigat-bigat, ang sakit-sakit, parang ang broken niya. Pero happy ako because I know na yung team Bugok ay sila yung mag-guide kay Pacboy hanggang sa magiging okay tong tao na to, no? Because he deserves the love, all the love in this world, and he deserves peace of mind. Yun. Darating yung tamang tao na para sa kanya, for sure yan. Kailangan na natin tanggapin. At kailangan ko rin siyempre tanggapin yung mga bagay na mali ko. Pero kailangan talaga maging every time magkakausapin siya, mararamdaman ko talaga yung ang sakit parang he don't want to let it go, pero kailangan. So ito yung freedom na kailangan nila parihas. Siguro freedom na magmahal sila ng taong totoong mahal nila, freedom na makahanap ng totoong pagmamahal, freedom na gagawa ng mga bagay na totoong masaya sila. Kasi for them, para sa akin is yung sa kanila is for content, for fame, and that's content. That's what content creator usually do sa mundo ng internet, 'di ba? Kay Pacboy naman, syempre, malakas na tao yan although ngayon ay medyo nasasaktan pa yan, pero he will bounce back stronger. Ako ay ini-enjoy ko na lang yung kung anong present ko. Anong meron ngayon, di ba? Hindi na natin pwedeng idiin ng idiin, i-bash ng i-bash. Hindi naman makakatulong kung i-bash natin si Cherry White kasi hindi naman magbabago yung isip niya Tinutuldukan na niya, period na talaga ang sama nila kay Pacboy. And andyan na lang siya for friends. For the na lang siya. Siyempre, hindi pa rin ako, para sa akin, hindi ko pa rin, siyempre, sinasara hindi ko sinasabing, tapos na, pero, huwag natin pangunahan yung panahon, pero yung puso ko, nakabukas pa rin, hindi natin isasara. Puso mo po yung nakabukas, ayos. So, it means parang he's still hoping na may comeback sa kanila, no? Hindi niya sinasara yung chance o yung pagkakataon na magkakabalikan sila or magiging maayos yung sa kanilang dalawa at siguro sa panahon na to o pagka nangyari yun ay gagawin na niya lahat or hindi na niya ulitin kung anong mga bagay-bagay na kaya naging dahilan ng mga problema nila, gano'n. He learns a lot actually. So, for sure sa susunod na relasyon ni Pacboy ay magiging maayos na ang lahat because ayun, itong mga bagay na to yung natutunan na niya lahat-lahat. Ang tindi mo Ganyan talaga. I mean,
Basta kami bumalik si Cherry White sa'yo, ganun. Hindi, yan di ba sabi yung panahon eh. Ayaw natin pangunahan yan eh. Basta yung puso ko nakabukas pa rin, open pa rin para syempre sa'yo. Syempre, una. Well, actually, dati, pinapanood ko yung mga videos nila, hindi ako nakukonvince sa totoo lang. Because, you know, it was just for content. And it is, di ba? Lumabas kang katotohanan ngayon for the content. Though, pare-parehas naman sila naka-benefit sa isa't isa, di ba? So, just move on. The best thing to do is to move on and to accept kung anong meron ngayon, di ba? And, para tanggapin ang mga bagay-bagay and tuluyan ang palayain ang isa't isa, tuluyan ang palayain at magiging masaya na kahit mahirap na, di ba, syempre makita ni Pacboy sa internet na, ayun, yung taong mahal niya ay meron ng ibang mahal, pero that's life. Lang yan eh. Syempre kung meron akong makilalang iba or bago pa ako may makilalang iba, dumating ka. Ayan, syempre, open pa rin. Kumbaga may kanya-kanyang buhay na kayo ngayon. Oo, parang ganun. Pero lang, may kanya-kanyang buhay na sila. And let it go. Acceptance is the key na lang talaga. Well, wala akong problema kay Cherry White kasi hindi siya kailangan ng words of wisdom kasi masayang-masaya siya ngayon. And for sure, kahit anong sasabihin mo sa kanya, kahit anong panglalait or pagpabash mo sa kanya, baliwala sa kanya yun because sabi niya, masaya siya. Nakahanap siya ng totoong kasiyahan kasama or sa piling ni Boy Tapang. So, yun yung ipaprioritize niya talaga ngayon. And lalo na ay talagang patok na patok sa internet yung bagong pagmamahalan or bagong pagmamahal na ito ni Cherry White at ni Boy Tapang ay talagang mas lalo na. Ako talagang nakailang panonood na ako actually ng Boy Tapang and Cherry White na vlog. And mas tinatapos ko yung mga vlogs nila na less laplapan kaysa yung puro laplapan. Hindi ko nai-enjoy. Hindi nai-enjoy. But then yes, it's a gift of siguro to. It's a blessing in this, guys. Yung freedom sa isa't isa, kalayaan sa isa't isa para makahanap ng totoong buhay, totoong pagmamahal, lalong-lalo na kay Pacboy. Pero yun nga, yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi mawawala yun habang buhay na yun na part ng family ko. Kumbaga part ng pamilya dito. Andun pa yun. Kasi wala pa akong jowa. Sinasabi ko na sa'yo na okay lang sa akin mag-jowa si Pacboy. Okay lang. Diba? So, ibig lang sabihin na may usapan sila na kung ang samahan nila is for the content lang, for the vlog. Diba? Because sikat sila at pinagkakitaan nila yung samahan nilang dalawa. And it's okay. It's normal and in social media talaga. Diba? So, sa mga taong nagdala sa palabas nilang dalawa, so, ayun, get well soon. Kasi, noon pa, hindi ko na kinakaya talaga. Yun nga yun. Pero, di ba, sana lang, ayusin mo na yung sarili mo. Bukas pag-ibig mo para kay Pacboy. Buuin mo ulit yung sarili mo, Pacboy. Buuin mo ulit yung puso mo para sa susunod na mamahalin mo, para sa susunod na babaeng darating sa buhay mo. Para hindi na mauulit yung problema na yon, kung ano mga problemang dinaranas nyo kay Cherry White. Pero make sure, kapag dumating ng tao na yon, ay hindi na for content. Yung talagang totoo na. Yung talagang totoong pagmamahal. Because hindi na kayo bumabata. Hindi na kayo bumabata, di ba? So, yun. Sana magiging maayos ang sana magiging maayos yung buhay nila sa isa't isa. Lalong-lalo na kay Cherry White. Ayun. Maging masaya siya. Stay in love, stay happy. And kay Pacboy din naman is ayun, feel the pain, and kapag okay na, then laban ulit. That's all, guys. See you guys all on our next video, part 2.